Magiging din nga bang isang devil si David D. Sebek o itong si Rox at magagamitan siya ng Domi Reverse nitong si Imu? Magiging siyang isang alipin nito. Kung totoo talaga ito, magkakatotoo ang sinabi ni Sengoku na pinagtulungan ni Roger at ni Garp si Rox sa God Valley Incident. Pero ganun pa rin, hindi nito mababago ang kwento na parang isang napakalaking propaganda lamang ang kwentong yun dahil hindi nila binanggit ang tungkol sa ginaganap na tournament, ang pagka-involved doon ng mga Holy Knights at ng Gorosei na si Saturn at ang pinakautak ng world government na si Imu. Sobrang dami nang nangyayari ngayon sa God Valley matapos ang tournament na na-cancel dahil sa pagdating ng mga Pirates. Pero ang possibility na ito na pwedeng maging devil talaga si Sebek na magamitan din siya ng Domi Reverse ni Imu ay napakataas, hindi ito malabo. Dahil nakita naman natin na maging ang clan nitong si Sebek, ang DV clan na isang napaka-rare na clan na umo-oppose sa world government ay wala ding immunity kontra sa powers ni Imu. Wala silang immunity maging sa Domi Reverse. Kaya nga ang magulang ni Sebek, ang iba pa niyang mga kamag-anak ay naging mga devils din na eventually kinailangan niyang labanan at patumbahin dahil wala siyang choice. Kung hindi niya tatalunin at kung hindi niya papatayin ng mga ito, siyang papatayin nila at hindi din naman niya alam kung paano sila ibabalik sa dati. Huwag din natin ditong laktawan guys itong si Figarland Garling na napaka-hype. Napakarami din ng fans all throughout the One Piece fandom at ganito kasimple lang siyang pinabagsak ni Sebek. Wala siyang kalaban-laban. Just imagine kung ang leader ng mga Holy Knights walang ginampanan kay Rox Sebek. Paano pa kaya ang mga lower level ng mga Holy Knights tulad na lamang nila Summers? Wala talaga silang mapapala dito. Nakita din natin sa chapter na yon na may nakikipaglaban kontra sa isa sa mga members ng Rox crew na itong si Hitman na si Kyo na isang nilalang, isang individual na kamukhang kamukha ni Marco. Pero hindi ito si Marco guys. Dahil kung sa post time skip, sa current timeline ng kwento ay 45 years old na itong si Marco and 38 years ago nangyaring incidenteng to. By this time, dapat mga 7 years old pa lamang siya. Hindi pa siya marunong makipaglaban and most likely hindi pa ganito ang kanyang itsura. So sino nga ba ito? Maraming nagsasabi na baka ito daw ay ang tatay ni Marco, but marami din ang nagsasabi na baka ito ay si Redleg Zeph, ang isa sa mga member ng crew nitong si Roger, and specifically siya ang cook na para bang siya ang nagsisilbing Sanji ng crew nila Roger. Hence the reason kung bakit Redleg Zeph and Blackleg Sanji ang pangalan naman ni Sanji. You will see na may parallelism sa gitna ng dalawang yon. Makita din natin dito guys ang confirmation na dapat sana itong si Katakuri ang kakain ng Uwo no Mi. Kung nangyari yon, just imagine kung gaano kalakas si Katakuri. Kung gamit ang mahinang klase ng devil fruit na ang Mochi no Mi, napakalakas na nitong si Katakuri. What more pa kaya kung napunta sa kanya ang mythical Zoan na Azure Dragon na meron si Kaido? For sure, napakalaking buff nun. At kung merong ganun si Katakuri nang labanan siya ni Luffy, siguradong magiging iba ang resulta ng duelo nila. Pero dumako na tayo sa pinaka-topic ng video na ito. Kung paano posibleng magagamitan ng Domi Reverse si Sebek at kung paano siya magiging isang devil. Nakita natin sa final panels ng chapter 1162 na maging ang mga Marines, maging itong si Garp ay napukaw ang atensyon ng dahil nga sa nangyaring happy release nitong si Imu nang sinubukan nila nitong si Saturn na mag-merge, na mag-combine. Nakita nyo naman guys, ibang-iba ito sa itsura ni Gunko na para bang ang nasa lower half ng katawan ay ang spider form ni Saturn at sa higher naman or sa upper part ng katawan ay nandoon itong si Imu at ang kanyang physical na katawan. Nakita naman natin na sa chapter din na yon ay unti-unti nang nababali ang tiwala nitong si Garp sa mga Marines, sa mga Navy habang nililinaw nga niya ang nangyayari sa pamamagitan ni Sengoku. Tinatanong niya kung planado ba ito, kung totoo bang nakikita niya at kung hindi daw ba siya nananaginip. At dito rin siya nagsisimulang mainis at para bang sa puntong ito ay unti-unti nang nagkaka-ideya itong si Garp ng kung gaano talaga kadumi, kung gaano kadilim ang world government. At nang maramdaman at makita niya ang transformation ni Imu at nitong si Gorosei Saturn, for sure, dito niya na marirealize kung ano talaga ang kanyang sinusunod. Ito ang kanyang nagsisilbing leader, ang pinakautak ng world government. At the very same time, nakita din natin na nandun itong si Roger, pero ang pinakapakay pa nila as of that moment ay ang mga treasures, tulad na lamang ni Gyaban at ng iba pang mga members ng Roger crew, pinag-aagawan nga nila ang mga treasures at ang mga devil fruit na nandoon sa loob ng tournament.
Nakita natin doon kung paano naglalaban-laban ang mga members ng Rox crew at ang mga members ng crew ni Roger para sa mga natitira pang mga treasures, habang si Rayleigh naman tinakas na si Shaki para mailigtas na nga ito. And at this point din natin nakita na ang ibang members ng crew nitong si Rox na ang pinaka-solid ng mga members niya, si Kaido at itong si Whitebeard, ay pinabayaan ng treasures. Sumunod sila sa kanilang captain at gusto nila itong tulungan kontra dito kay Imu, ang pinaka-final boss ng God Valley incident. Ngayon sa palagay ko ang mangyayari dito guys, magagawang makapalag naman kahit papano ng big 3 na ito nila Rox, ni Kaido, ni Whitebeard at nitong si Rox kontra dito sa merged form nitong si Imu at ni Saturn. However, there will come a point na kung saan kapag nakuha nilang upper hand, kapag nagkaroon na sila ng kahit konting advantage, dito nagagamit ng hostage itong si Imu. And most likely, yun ay walang iba kung hindi si Teach. Merong mga magtatanong, paano? Sinong kukuha kay Teach? Gayong si Teach at si Eris nga ay nakatakas na. Hinayaan na silang makatakas nitong si Sebek habang hinaharangan sila Garling. Kung nagtatanong ka niyan, panoodin mo ang video ito. And for sure, kung hindi man yun mangyari, kung hindi man tama ang theory natin sa video na yon, maaaring makuha at makapture pa rin si Eris at itong si Teach. Dahil inaakala nyo ba na magiging successful ng ganun kasimple ang pagtakas ng dalawa? I think not. Napakasimple nun. Napakadali namang makakatakas nila Blackbeard at ni Eris nang walang kahirap-hirap kung ganun nga mangyayari sa kwento. For sure, they will play a bigger role at yun ang magiging downfall nitong si Sebek. Alam naman natin na ang natatanging weakness nitong si Sebek ay ang kanyang pamilya. Wala siyang ibang kailangang ipag-hold back kung hindi si Eris at itong si Blackbeard lang. And in the moment na gawin yon itong si Imu, doon na mahihirapan itong si Sebek. Doon siya mahihirapang magdesisyon. Lalaban ba siya kapalit ng buhay ng kanyang anak o hahayaan na lamang niya na sundin ang kagustuhan nitong si Imu kapalit ng kaligtasan nitong si Teach? Which you know guys, alam naman natin kung anong maging desisyon nitong si Sebek. Pumunta nga siya dito, in-risk niya ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang mag-ina. For sure, kapag nangyari yon, uunahin niya ang buhay ni Teach. And with that given, dito na magiging successful ang paggamit nitong si Imu ng Domi Reverse kay Rox. Magiging siyang isang devil. At dito na din magtutulungan itong si Roger at si Garp para patumbahin ang devil na Sebek. At kapag nangyari ito, it will only mean na totoo ang sinabi ni Sengoku na pinagtulungan nitong si Roger at ni Garp si Sebek, pero hindi yun buong kwento. Hindi nila pinagtulungan si Sebek dahil sa gusto nila itong patayin, kung hindi dahil kailangan nila itong pigilan dahil isang devil na ito. Ngayon, oo, isang haka-haka pa lang ito for now. Isa pa lang itong theory. Pero what do you guys think ang dahilan kung bakit ipinakita pa sa atin ni Oda ang paggamit ni Imu ng Domi Reverse sa Elbaf Arc kung hindi magpe-play ng malaking role ngayon sa God Valley incident? Doon niya mismo kinat ang scene. Doon niya mismo pinutol ang kwento para mag-switch papunta sa flashback na ito. So for sure, that will play a big role. Magkakaroon ng malaking epekto ang Domi Reverse sa God Valley incident. At kung sa palagay nyo na ang tinutukoy kong yon ay ang paggamit ng Domi Reverse sa mga members ng DB Clan, nagkakamali kayo guys. Dahil tapos na yon, napatumba nga silang lahat nitong si Sebek na mangangahulugan na eventually may isang mas malaking karakter na magagamitan nun na magkakaroon ng malaking impact na babago ng tides of battle sa God Valley incident. And I think alam nyo na kung sino tinutukoy ko. Also guys, singit ko na din nga pala ang napakaraming clarifications natin sa previous video dahil napakaraming di gaano nakaintindi. Unang-una sa lahat, ang tanong na bakit daw ngayon lang sinira ni Imu ang Lulusia kung ganong 38 years ago na nga nakaraan, dapat sinira niya na yun agad. The very first reason is that ang ginamit para wasakin ng Lulusia ay ang isang ancient weapon. Isang ancient weapon na hindi magagamit, hindi mapapatakbo ng walang fuel. At ang fuel na yon na ginamit nila ay ang Mother Flame na ninakaw ni York mula kila Vegapunk. At kung hindi kayo satisfied sa sinasabi ko, pwede nyong basahin ulit ang chapter 1116. Makikita nyo doon sa ina-reveal na broadcast ni Vegapunk na ninakaw daw ni York ang konting fragment ng Mother Flame. At yun ang ginamit sa Lulusia para wasakin ito. Pangalawa, ang dahilan daw kung bakit winasak ang Lulusia ay dahil doon pumunta si Sabo, doon siya tumakas. Mali na naman yun guys dahil yun ay isang napakalaking coincidence lamang. Isang coincidence na hindi masyadong nilinaw sa chapter na yon na nagdulot din ng napakalaking misconception sa mga viewers. May nakita ba kayo doon na sinabi
na tinira, winasak ang Lelouch dahil dito kay Sabo? Wala. Pero ayon sa kanila, ayon sa reports nila, ang isa sa mga factor is that maaring bumaliktad na daw ang Lelouch dahil napakarami na ng history nito na may kinalaman sa mga revolutionaries. Nabanggit din doon itong si War Curie na what an unlucky man dahil tinatarget na talaga nila yon. It is marked for destruction. Wawasakin na talaga nila ang Lelouch at inaantay lamang nila ang Mother Flame para i-test out doon ang kanilang ancient weapon. It just happened na nandun itong si Sabo. Kaya minalas ito na para bang iniisip ni War Curie na bakit sa dinami-dami ng tatakasan, doon pa siya nakapunta. At dahil doon, matadamay siya sa pagwasak ng island na yon. Marami din ang nagsasabi nandoon daw si Imu. Sumapi daw siya kay Saturn at siya ang nag-convert. Siya ang gumamit ng Domi Reversi sa mga members ng DB Clan. Mali na naman yan guys dahil hindi nyo nakuha ang konsepto, ang pinaka-explanation ng video na yon. Ayon sa video na yon, nangyari ang paggamit ng Domi Reversi sa mga members ng DB Clan bago pa dumating si Imu. Kung babalikan yung chapter na yon, hinahabol na itong sila Sebek, si Ares at itong si Teach ni Garling kasama ang mga Devils bago pa mangyari ang pagsapi ni Imu kay Saturn, which would mean sinong gumawa nun? Alam din naman natin na hindi kayang gamitin ni Garling ang Domi Reversi dahil tanging si Imu lang nakakagawa nun. Alam din natin na hindi pwedeng gamitin ni Imu ang Domi Reversi ng malayuan dahil kung pwede niyo yung gawin, bakit pumunta pa siya sa Elbap? Bakit sumapi pa siya kay Gunko para i-convert sa mga Devils ang mga Giants? Meaning, may ibang tao na gumawa nun at alam niyo na kung sinong tinutukoy ko. Pang-apat naman, nakita na daw nitong si Sebek si Imu sa loob ng throne room, which would mean na nakita na daw nitong si Sebek ang muka nitong si Imu. Na hindi natin itatanggi, oo, posible mataas ang tsansa dahil nandun na nga siya. Pero napaka-common sense na rin na isipin na kung kaya nang gawin ni Imu na sumapi ng ibang katawan, kaya niyang lumipat ng ibang katawan, bakit pa niya po problemahin ang kanyang itsura? Kayang-kaya niya yung baguhin. Kayang-kaya niyang manlilang ng ibang tao. The only plot hole is that kung hindi ba naramdaman nitong si Sebek na si Imu na itong si Ares, na pwede naman sigurong mataas ang level ng concealment nitong si Imu na kaya niya yung itago, na kaya niya yung i-conceal. But regardless of whatever it is just a theory after all. Isa lamang itong haka-haka kaya wag natin masyadong seryosohin, wag tayong masyadong magalit. Dahil at the end of the day, it is a theory for a reason. Pero kung iisipin nyo na totoo yun, it would only mean na yun din ang magiging dahilan kung bakit madadakip nitong si Imu si Peach at magagamit niya ito bilang hostage. But what do you guys think? Please put your ideas in the comment section below para mapag-usapan pa natin. Also, this coming Tuesday ay maire-release na guys ang spoiler para sa One Piece Chapter 1163. Kaya stay tuned. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.